Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli po tayong mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos natin pag-aaralan natin po itong kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Lucas, Kabanata 14, talata 25 hanggang 33. Ang sabi po dito, sumama kay Jesus ang napakaraming tao, humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa, mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay na higit sa akin. Ang hindi magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo ay nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang pagplanuhang at kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipapatayo. Baka matapos mailagay ang mga pundasyon ay hindi naman mayari ang tore. Siya ay kukutyain lamang ng lahat at makakakita niyon. Sasabihin nila, ang taong ito ay nagsimula magtayo ngunit hindi naman naipapatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna mauupo upang pag-aralang mabuti kung kaya niya, gamit ang 10,000 niyang kawal na sumagupa sa kalaban na may 20,000 kawal. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng kinatawan upang makipagkasundo. Gayun din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. So ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Kanya. So ito po ang ating binasa. May mga nagawa na rin naman po kong topic tungkol dito, yung hinihingi ng pagiging alagad ng Panginoon. Pero may mga bagong nakita po ako dito kasi the more po nating binabasa yung salita ng Diyos, ay ang Diyos nakikipag-usap sa atin. Minsan, no? Kaya minsan yung mensahe ng Diyos sa mga past few months na binasa mo to o mga nakalipas na mga araw, iba yung message na dating sa'yo, ngayon naman iba rin, no? So, dito mga kapatid, ay maaaring kasi may topic na rin po ako nito, no, sa mga past video po natin, no. So dito sabi niya, nakita ni Jesus na napakamaraming tao yung gustong sumunod sa kanya. Pero humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, no. Ibig sabihin, parang sa trabaho 'yan, no. Lahat ng tao, lalo yung walang trabaho ay naghahanap ng trabaho. At kahit naman yung may mga trabaho na naghahanap pa rin ng mas maganda, no, na mas maganda yung benefits, mas maganda yung pasweldo, naghahanap din. Pero alam naman natin na sa bawat trabaho merong mga qualification. Hindi rin pwede kasing tanggap ka lang ng tanggap. Kailangan magiging qualified siya doon sa trabaho. Siyempre dito sa paglilingkod sa Diyos, hindi ito pwede yung katulad sa mundo na palakasan, no? Kahit wala kang alam, di ba? Basta may kilala ka lang o may malakas ka lang na backer is makakahanap ka ng trabaho o mabibigyan ka ng trabaho, no? Ganun minsan nagkakaroon ng problema kasi kapag nilagay mo ang isang tao na hindi niya alam yung kanyang ginagawa, hindi siya magiging kapakinabangan, magiging problema lang yan at magiging sakit ng ulo. At ang mangyayari dyan, swelduhan lang nang wala namang ginagawa. So, nagsasayang ng pera, no? Kasi sayang yung pera kasi bakit yung pasweldo mo hindi naman napapakinabangan kasi wala nga siyang ginagawa kasi hindi niya alam yung kanyang ginagawa. So, ibig sabihin, kailangan qualified ka, no? Kailangan makapasa ka doon sa qualification na hinihingi ng pagiging alagad ng Panginoon. Kasi ang pinag-uusapan dito ay pagiging alagad na no? Yung magiging disipulo ka na ng Panginoon. Ibig sabihin magkakaroon ka ng posisyon. Hindi yung basta believer ka lang, hindi yung basta naniniwala ka lang, nananampalataya ka. No? Hindi yung parang common ka lang na mananampalataya, di ba? So dito mga kapatid, siyempre makakasama mo ng Panginoon, ibig sabihin kung sa ano pa medyo tataas ka ng level ngayon, di ba?
So, katulad, kahit sa gawain ni Yahweh Shaddai, di ba? Pag-attender ka lang, attend ka sa gawain, makinig ka ng salita ng Diyos, pero kapag nagkakaroon ka na ng posisyon, no, parang gusto mo pang magkaroon ng posisyon, siyempre meron ng mga qualification yan. Siyempre, pinipili rin yan. Meron tayong 10 points guideline, no? Siyempre, kailangan nagbagong buhay, walang bisyo, no? Kailangan na binyagang Katoliko, at kung may asawa, dapat kasal sa simbahan. Diba? Talagang may mga qualification. So, dito mga kapatid, hindi kasi basta-basta, no? Kailangan na bago ka pag pumili ka, alam mong itong taong ito is kaya niyang gampanan yung kanyang ina-apply ang trabaho. No, ganoon din naman sa paglilingkod sa Panginoon, no? Hindi lang yung sabi natin na, Lord, gusto kong maglingkod, di ba? Pero siyempre, merong qualification. Ano yung mga qualification na yung mga kapatid? Kaya hinarap ng Panginoon no? At siyempre, alam naman natin, sa dami ng mga taong gusto sumunod sa Panginoon, kukunti lang, no? Kaya kukunti lang talaga yung mga napipili. Kaya nga maraming tinawag pero konti lang yung mga napipili. At siyempre dun sa mga napipili ng Diyos, konti lang din yung nananatili. 'Di ba? Kasi talaga hindi kasi madalian yung paglilingkod sa Panginoon, 'di ba? Talagang may mga sacrifices, may mga pagdadaanan ka talaga, no? Kasi part talaga ng paghubog ng Diyos 'yon. Part kasi 'yun ng paglilingkod sa Panginoon kasi minsan yung mga ugali natin, 'di ba? Yung impurity sa atin, pinupurify tayo. Yung pananampalataya natin, ganun din, dinadaan sa mga pagsubok para tumatag, no? Makita kung talaga bang tunay o hindi. Ganun din sa paglilingkod. Malalaman mo kung ang isang naglilingkod sa Panginoon, talagang yung desire niya is sa paglilingkod. Kaya nga dadaan talaga yan sa mga pagsubok. Kung ang kanyang paglilingkod ba ay nakasentro kay Kristo o nakasentro kay Kristi, di ba? So doon kasi malalaman yon mga kapatid. So sabi doon, hindi maaaring maging alagad ko yung unang qualification niya, ang sinumang umiibig sa kanyang ama, ina, asawa, anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. No? So sa last ko na video, ang dito, yung pinapakita is dapat yung pag-ibig mo mas higit, no, kaysa sa mga bagay sa mundong ito. Pero dito may kita natin mga kapatid, bakit kailangan na mas mahal natin yung Diyos? Kasi nakita ko ngayon dito is magkakaroon kasi ng reservation no? Magkakaroon ka ng reservation, yung nagre-reserve ka sa paglilingkod mo sa Panginoon. Parang siyempre, pag mahal mo kasi isang tao, ibinibigay mo yung lahat no? Ibinibigay mo yung buo mo sa kanya, 'di ba? Pag sa asawa mo o kaya sa mga anak natin, 'di ba? Pag dahil mahal natin yung mga anak natin, mahal natin yung asawa natin, ibinibigay natin yung buo natin, no? Hindi tayo nagre-reserve, no? Ganun din sa mga anak natin, no? Yung may mga bagay na makabubuti sa kanila at man yung mga bagay na gusto nila na alam naman natin na kailangan din nila, handa nating i-provide yon, handa nating ibigay yon. No? Hindi tayo nagre-reserve kasi mahal natin Ganon din sa Panginoon, di ba? Kasi darating ang time, magkakaroon tayo ng sitwasyon na kailangan mo mamili di ba? Ano bang uunahin ko? Yung mission ko o yung pamilya ko, di ba? Nagkakaroon talaga kasi ng ganun mga kapatid Ano ba yung uunahin ko ngayon? Ito yung mission ko, di ba? Kaya minsan nagkakaroon din nagkakaroon ng argumento yung iba, no? Kasi siyempre may iba kasi na talaga yung puso nila na sa paglilingkod Kaya nga kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, napakalaga lalo. Siyempre yung advantage sa akin bago ako nag-asawa, nakilala ko muna si El Shaddai, di ba? Naging preacher muna ako bago ako nag-asawa. Kaysa dun sa mga naging preacher bago sila nakapag-asawa muna, no? Bago sila naging preacher. Magkaiba kasi 'yon. At least ako meron akong chance na maghanap talaga ng taong alam ko na mauunawaan yung paglilingkod ko. Yung hindi na ba mag-a-adjust man, hindi ganoon kagrabe. Kasi at least nang niligawan mo bago kayo naging mag-asawa, alam niya na yung magiging yung buhay mo,
bilang preacher, di ba? Kesa yung may asawa ka na, tsaka ka na tinawag ng Diyos. Kasi malaking adjustment yun, lalo kung may mga anak ka na, di ba? Kasi siyempre, mababawasan talaga yung time mo sa kanila. Kasi, lalo pag nasa mission ka, lalo na yung mga full-time na mga disciple po natin, lalo sa Pilipinas, di ba? Pag na-assign ng mga province yan, mga ilang buwan talaga sila bago makauwi. Iba nga, taon bago nakakauwi sa pamilya nila. Di ba? So, talagang malaki yung adjustment ng mga taong nakapag-asawa muna bago naglingkod sa Panginoon. So sa akin naman, at yun lang yung medyo advantage sa akin kasi bago ako nag-asawa, na nagpe-preach na ako, no? Bago kami kinasal ni sister wife, dinadala ko na siya sa mga mission. So alam niya yung mga love offering na natatanggap ko, minsan abunado ka, di ba? Oh, so at least ayun na. Kahit paano meron na siyang knowledge about sa paglilingkod. So, kasi yun minsan yung ano ba, darating kasi ang time, kailangan mong ano ba yung uunahin ko, yung mission ko o itong pamilya ko, di ba? Hindi naman dito yung sinabing iiwan, no? Yung pababayaan mo. Yung sabi dito, yung iwan dito, hindi naman yung pinabayaan mo. Magkaiba yung iniwan sa pinabayaan. Kasi pinabayaan talagang, na yun, kung sa kasalanan, iba yung nagsisi ka at iba yung tumalikod ka, no? Iba yung iba kasi nagsisisi lang pero hindi naman tinalikuran yung kasalanan. So magkaiba rin yung iniwan mo sa pinabayaan mo, di ba? So kaya nga doon may kita ng Panginoon kasi may mga kapatid din naman tayo na napatuto, di ba? Nang meron silang hayo, yung anak nila may sakit, di ba? Pero inuna niya pa rin yung pagmi-mission niya, no? Tapos siyempre dala sa pagmi-mission niya, yung pananampalataya niya sa Panginoon na kapag inuna niya yung Diyos ay pagagalingin ng Panginoon yung kanyang anak, no, di ba? So nagpatuloy, no? Pumunta sa mission, nangaral, pag-uwi niya, magaling na yung kanyang anak, di ba? May mga ganun minsan na talagang tinitest no? Talagang darating talaga yung testing, yung susubukin ng Diyos, sino ba yung mas mahal mo? Di ba? Ako naman, siyempre, kung hindi dahil kay Lord, di ba? Dahil hindi dahil sa paglilingkod ko, hindi dahil kay Lord, hindi ako nakapag-asawa. Di ba? Hindi ako nagkaroon ng anak. No? So bago kasi sa akin, bago ako nagkapamilya, nauna muna si Lord sa akin Di ba? So yung nauna sa akin bago ako nagkapamilya, si Lord muna Kaya itong pamilya ko, yung asawa ko, yung mga anak ko, alam kong ito'y talaga bigay sa akin talaga ng Diyos, di ba? Kasi siya yung nauna Oh. So, dito mga kapatid is, magkakaroon kasi ng reservation Darating talaga ang time, kaya doon mo malalaman sino ba talaga yung mahal mo. You know? Yung Diyos ba talaga o yung mga bagay sa mundong ito. 'Di ba? Kasi maraming tao tatalikod sa paglilingkod sa Panginoon dahil sa mga mahal niya sa buhay. 'Di ba? Hindi niya maipaglaban yung kanyang pananampalataya sa Panginoon kasi doon nga dahil sa takot 'Di ba? Dahil sa takot. Tingnan mo. At dito sa Canada, kahit yung mga kapatiran natin galing sa Hong Kong, 'di ba? O sa ibang bansa, pag-uwi nila sa Pilipinas, sumasama yung husband niya, yung mga anak niya, kasi siyempre may pera di ba? Pero nung nag-for-good na, yun na, yung minsan, yung mga pamilya niya na dati umaatin, hindi niya na maakay ngayon, kasi siyempre nag-for-good na Wala nang financial, alam nilang sa financial na no? Wala na yung dati na siyempre, sabi mo, pag di kayo umatin, hindi ko kayo padadalan, no? Kaya minsan umaatin lang kasi nga pinapadalan, di ba? So, dito mga kapatid, darating kasi talaga yung time no? Titingnan ng Diyos sa sino ba yung mas higit, no? Sa puso mo. Ako ba? O yung mga tao, yung mga mahal mo sa buhay dito sa mundong ito na pinahiram ko lang sa iyo. No? Kasi yung pamilya natin, pinahiram lang ng Diyos yan sa atin Di ba? Hindi natin sila pagmamay-ari Pagmamay-ari sila ng Diyos, di ba? Ako, pamilya ko, alam ko pagmamay-ari sila ng Diyos, pinahiram lang yung pamilya ko, yung asawa ko, yung mga anak ko, pinahiram lang sa atin yan ng Diyos Ang nagmamay-ari talaga sa kanila diyan ay ang Diyos. Di ba? Kahit ako naman ang nagmamay-ari sa akin, siyempre yung Diyos, di ba? Kaya may kita natin doon, may hirapan talaga tayo. Kaya nga, mo, yung iba,
nang wala pa yung husband niya dito sa Canada, talagang namasigasig, no, sa paglilingkod sa Panginoon kasi yun ang pinipre-request niya na ma-answer prayer na makarating yung mga anak niya, yung husband niya dito sa Canada para sabay-sabay daw po sila maglilingkod sa Panginoon, di ba? So naging problema, yun na. Na nandito na, nawala na sa paglilingkod sa Panginoon. Di ba? Sabi niya, hindi naman ako, nagsisimba naman ako, nagbabasa naman ako, nagpipray naman ako sa Panginoon. Pero magkaiba pa rin kasi mga kapatid, yung naglilingkod ka. Iba pa rin kasi yung nagsiserve ka talaga Kaysa yung uma-attend ka lang, iba kaysa yung nakikinig ka. No, lalo kapag ang pinag-usapan kasi dito is service Service kasi ito no, yung binasa natin na gospel, yung magustong maglingkod sa kanya. Kaya doon pa lang, pag hindi mo kaya, doon pa lang ikaw na mag-isip, kaya ko ba na mahiwalay? Lalo kung kung missionary ka, di ba? Pag missionary ka, kaya ko ba o hindi? Di ba? Di ba? So, dito mga kapatid is dapat mas above all mga kapatid, yung pag-ibig natin sa Panginoon. Kasi kapag pinantay na natin yung pag-ibig natin sa mga mahal natin sa buhay sa Diyos, parang Diyos na rin tingin natin sa kanila. No? Magiging idolatry na po yun mga kapatid. Diba? Parang mangyayari niya ngayon, secondary na lang si Lord. Kaya nga siya dapat yung priority. Diba? Siya yung priority. Diba? Priority ang Diyos. Siyempre, kung mission mo yan, kailangan mo tagpuntahan. Kasi siya yung priority natin Diba? Siya yung number one. Yung pamilya natin, number 2 lang. No? Hindi pwedeng maging number 1 yung pamilya natin, yung mga anak natin, o sino pa mang tao sa mundong ito, hindi pwedeng mag number 1. Number 2 lang yan lahat, no? O number 3, number 4. Pero ang number 1 talaga sa atin, walang iba, ang Diyos. Di ba? Ikalawa dito, ang hindi magpasan ng sarili niyang cross at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Sabi doon, ang hindi magpasan ng sarili niyang cross. No? Mostly kasi ang iisip natin dito yung sacrifices. No? Okay naman yun, pero dito, pag sumusunod ka sa Panginoon, nang tinawag tayo ng Panginoon, merong mga bagay na ipinasan, no? Iniatang sa mga balikat natin. At dapat yung mga inatang ng Diyos sa mga balikat natin, hindi yung sakripisyo. Yung mission mo, yung calling mo sa Panginoon. Dapat habang tayo ay sumusunod sa Panginoon, dala-dala natin yung calling na yun, yung mission na yun, yung passion na yun. 'Di ba? Yung reason bakit tayo tinawag ng Diyos, 'di ba? Dapat dala-dala natin. Yung parang sa trabaho, pag nagtatrabaho ka, binabayaran ka ng 8 hours. Dapat nandun yung sa 8 hours na yun, nandun yung paglilingkod mo dun sa pinagtatrabahuan mo. No? Dapat masatisfy yung pinagtatrabahuan mo, 'di ba? Para maging worth it naman yung binabayad din sa iyo, 'di ba? Ganun din naman yung sa sa paglilingkod. Pasanin mo ang yung cross. Ibig sabihin yung position o yung calling mo, yung panawagan mo sa Panginoon, o ano pa man yung mga bagay na pinagagawa sa iyo ng Diyos, dapat habang tayo sumusunod sa Kanya, dala-dala natin yun. No? Hindi pwede, kunyari, panday ka, di ba? Siyempre, meron kang sarili mong gamit, di ba? May mga martilyo ka, lagari ka, di ba? Hindi pwedeng isipin mo, ay okay lang naman yun kasi yung pupuntahan namin yung construction, yung mga kasama ko, may mga martilyo rin naman yun May mga lagari naman yung mga kailangan ko, meron naman doon kahit di na ako magdala, di ba? Di ba? Hindi pwede ganyan, yung manghihiram ka na lang, no? Hindi pwede yung mga kapatid kasi may sarili tayong mga cross. Iba yung cross na binigay sa kanya, iba rin yung cross na binigay sa iyo, 'di ba? So hindi pwede yung yung lang tayo parang easy going lang na ay pareho naman kami naglilingkod sa Panginoon yung pagtayo ko yung marami naman akong mahihiraman na Bible o ano pa man diyan, 'di ba? Hindi ganoon mga kapatid, may kanya-kanya ibinigay ang Diyos sa atin. 'Di ba? Kaya nga sabi, may mga talentong ibinigay sa atin. At yung mga talentong 'yon, dapat dala-dala natin 'yon. Ginagamit natin 'yon. Diba? Kasi kung hindi tayo mapagkakatiwalaan doon sa bagay na ibinigay sa atin ng Diyos, baka ibigay na lang yun sa iba. Diba? Yung binigyan ng 5,000, 2,000, 1,000 na talent, diba? Yung 1,000, yung 5,000 ninegosyo, yung 2,000 ininvest, diba? Dumoble, pero yung 1,000, inilibing sa lupa. Diba? Hindi po ganoon mga kapatid, no? Dapat
pasanin natin yung krus sa pagsunod natin sa Panginoon. Dala-dala natin yung calling na yon, yung mission na yon, mga kapatid. Saan man tayo pumaroon, kahit nasa trabaho tayo, dala-dala natin yung mission na yon. Hindi pwedeng naihiwalay sa atin yun. Parang yung pagiging Kristiyano natin, no? Hindi pwede na Kristiyano lang tayo pag nasa prayer meeting, kapag nasa simbahan tayo, kaya nasa mga religious gathering. Tapos pag wala na sa mga religious gathering, hindi na tayo Kristiyano. Hindi ganun. Kailangan pasan-pasan natin, dala-dala natin yun, mga kapatid, habang tayo sumusunod sa Panginoon. Sabi niya doon, at kung ang isa sa inyo ay nagbabalak na magtayo ng toroy, hindi ba siya upo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipapatapos ang kanyang ipapatayo. Baka matapos may lagay ang mga pundasyon ay hindi naman mayari ang tore. Siya ay kukutyain lamang ng lahat ng makakakita niyon. Sasabihin nila ang taong ito ay nagsimulang magtayo ngunit hindi naman naipatapos. No, ibig sabihin, isa sa mga qualification ng isang lingkod ng Diyos ay dapat nag-iisip. Di ba? Dapat nag-iisip, di ba? Ang paglilingkod sa Diyos, hindi kasi ito yung yung oo ka ngayon, bukas hindi. Ayaw ng Diyos yun. Oo, hindi. Hindi pwede ngayon oo ka tapos bukas hindi. Kasi ang paglilingkod sa Panginoon, isang desisyon yan eh. No, kung which is na kapag nag-yes ka na, wala nang atrasan pa. No? Hindi pwede yung atras sa bante sa paglilingkod sa Panginoon. Yung mga ganung tao, walang walang prinsipyo sa buhay. No? Yung mga taong parang hindi alam ano ba talaga ang gusto sa buhay, mga kapatid. Hindi ganon. Sa paglilingkod sa Panginoon, ibig sabihin, parang sasabihin mo lang, kasi nadala lang ako sa emosyon ko, parang nabigla lang ako na nagdesisyon ako maglingkod sa Panginoon. Ay, hindi pwede yung ganon. Hindi pwede yung mga ganong paglilingkod, no? Parang nabigla ka lang, parang naano ka lang, nainganyo ka lang, kaya nadala ka lang sa feelings mo, sa emotion mo, di ba? Hindi ganon, mga kapatid. Kaya nga sabi, upuan mo muna, di ba? Titignan mo muna, tatantyahin ko kaya ko ba to, hindi to. Di ba? Hindi pwede yung yung bahala na si Batman, di ba? Tapos, siyempre, talagang tanda natin, aminin man natin siya hindi, talagang may sasabihin at may sasabihin ng tao. Masisisi ba natin yung tao pag nagsabi na, yung akala ko, talagang grabe yung paglilingkod, di ba? Masisisi ba natin yung mga tao? Hindi. Kasi bakit? Kasi naririnig nila rin sa atin habang tayo nakatayo sa pulpito, di ba? Na huwag susuko. Di ba? Huwag matakot, di ba? Di ba? Tayuan yung pananampalataya sa Panginoon. Talaga namang di ba? Pinaniwalaan tayo ng tao eh. Naniwala yung tao. So sinabi natin, tapos may kita tayo, biglang wala na tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Di ba? Kaya yan ang paglilingkod, decision kasi yan. Ayaw ng Panginoon yung atras sa bante. Yung mga ganong tao, walang disposition sa buhay, parang, ano ba talaga gusto mo? Ano ba talaga gusto mong mangyari sa buhay mo? Di ba? Hindi po ganun, mga kapatid. Isa sa mga qualification talaga ng Panginoon is, kapag nagdidesisyon ka, tayuan mo. At bago mo tayuan, siyempre, pag-isipan mo muna. Pag-isipan, kaya nga yan yung mga taong kaya nga napakalagay yung yung taong gumagamit ng utak, di ba? Gumagamit yung isip. Titignan mo muna, kaya ko ba o hindi. Kung hindi mo pa kaya, talanganin yung budget, medyo wag ka muna magsabi ng yes, di ba? Pag-isip, kaya nga hindi pwede dito yung pabigla-bigla, mga kapatid. Hindi pwede pabigla-bigla. Kaya nga sa paglilingkod, pati bayan eh. Kaya nga sabi ng Lord, ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kasi bakit? Kasi dito yung parang didesisyon ka lang na oo, tapos maya-maya, hindi na. Hindi ganon. Di ba? Kasi so sinabi mo mananatiling tapat hanggang wakas, hindi mo iniiwan yung Panginoon, hindi mo iniiwan yung panawagan mo sa Panginoon. Yung paglilingkod natin kay Lord. Diba? Hindi dapat nating iniiwan yan, mga kapatid. Kaya nga dapat dala-dala natin yung cross na yan. Diba? So, hindi po madali. Kaya sabi niya ng Panginoon, gusto nila sumunod kay Lord eh. Pero sabi niya, pag-isipan niyo muna. Diba?
Pag-isipan nyo muna, baka mamaya nakakita lang kayo ng himalang ginawa ko eh, di ba? Dahil nakita nyo lang na maraming gumaling, maraming mga masasamang espiritu na inaalinan yung isang tao. Di ba? Nakita nyo yung kapangyarihan, yung mga kababalagan. Baka nag-decide na lang kayo maglingkod sa akin kasi dahil sa ganito-ganito. Di ba? Meron kasi yung magsiserve na lang tayo kay Lord. Kasi dahil na-answer prayer tayo, gumaling tayo sa karamdaman natin. No, parang dahil sa katuwaan natin, bigla na lang tayo, yes! Di ba? Mahirap yung ganun. Diba? Kaya nga, ang paglilingkod sa Panginoon, hindi emosyon. Hindi po emosyon mga kapatid, kundi dapat i-firm yung ating, yung desisyon natin, at ito ay bunga ng malalimang pagninilay. Yan. Kasi hindi mo maano talaga, kakantsawan talaga tayo ng tao. Di ba? Hindi natin masisisi yung tao na kantsawan tayo. O sinong hari na makipagdigma sa kapwa-hari na hindi mo na maupo upang pag-aralang mabuti kung kaya niya gamit ang 10,000 niyang kawal na sumagupa sa kalaban na may 20,000 kawal. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Diba? Kasi yung sa'yo kasi 10,000 lang yung soldier mo eh. Tapos yung kalaban mo sa 20,000. Eh manumano pa naman dati, 'di ba, yung away. Ano ka talaga, argabyado ka, no? Kung sa argabyado ka talaga eh. No, parang hindi patas eh. Pero minsan sa paglilingkod sa Panginoon, parang pakiramdam parang hindi patas, parang argabyado ka. Pero sabi ng Panginoon, the battles is mine, di ba? Ang battle hindi sa iyo, kundi sa akin. Diba? Kaya minsan parang tayo parang minsan talaga sa paglilingkod, mararamdaman mo parang argabyado ka, parang unfair, no? Ikaw yung naglingkod. Matagal ka na naglilingkod sa Panginoon, grabe na yung sinakripisyo mo. Pero yung iba, hindi. Kung ikukumpara mo yung paglilingkod mo, masabi mo, mas matindi yung pinagdaanan mo, pero bakit sila na-answered prayer, gumaganda buhay nila, pero tayo parang unfair yata, Lord, no? Ang naglilingkod kami, buo kaming pamilya naglilingkod sa iyo, pero yung mga anak ko nagkaroon pa ng sakit. Bakit ganito yung nangyari sa amin? Hanggang ngayon, hindi pa namin napapasimento yung bahay namin, di ba? Hanggang ngayon, wala pa rin kaming bahay, Lord. No? Parang unfair yata, parang tagilid parang hindi yata tama, Lord. Parang hindi yata, Diba? Parang yung sa'yo nga, 10,000 lang yung sa'yo. Soldier mo, tapos ilalaban sa 20,000 na soldier ng isang hari, medyo tagilid ka talaga. Yung position mo, tagilid. Di ba? Kung titignan mo, talagang tagilid. Pero pag nakaposisyon tayo sa Diyos, hindi tagilid, mga kapatid. Mas maganda yung position natin kapag nakakay Lord tayo. Di ba? Hindi unfair ang Diyos, mga kapatid. Minsan sa tingin lang natin, no? Parang hindi yata nasusuklian yung paglilingkod ko. Mali yun, mga kapatid. Pag ganun kasi inisip natin, naglilingkod tayo sa Panginoon dahil sa sukli. Wala nga tayong binabayad, humingi ka pa ng sukli. Di ba? Kasi sino ba nagbibigay ng mga pangangailangan natin? Ang Diyos. Di ba? Ang Diyos nga, di naniningil eh. Tayo, gusto pa nating humingi ng sukli. Wala naman tayong binayad. Si Lord naman yung nagbayad. Yung buhay niya, ang ibinayad niya, dugo niya. Yung katawan niya, ang ibinayad niya para sa katutubos ng ating kasalanan. Tapos hihingi pa tayo ng sukli. Diba? Ang Diyos mga kapatid, kaya na yan eh. May timetable ang Diyos, kaya ibigay ng Diyos yung mga pangangailangan natin, mga kapatid. Diba? Minsan parang tingin mo parang hindi tama, parang yung parang minsan may mga ganun tao na nagrereklamo, parang hindi yata patas, parang hindi yata. Kasi iba kasi yung pamamaraan ng Diyos eh. Diba? Maybe sa tingin mo, parang hindi tama. Pero minsan, yung mga bagay na hindi tamang yun, meron palang inaayos na yung Diyos sa atin. Diba? Minsan kasi nakikita lang natin yung kasiraan ng iba. Yung nakikita lang natin yung ibang tao. Pero hindi natin nakikita na may ginagawa rin pala yung Diyos sa atin kasi puro tayo reklamo.
Diba? May binabago rin pala yung Diyos sa atin. No? May binabago rin pala yung Diyos sa atin kasi hindi lang natin nakikita. No, kasi nasado tayong nadadala sa emotion natin. Parang sa nasabihin, unfair. So, last dito mga kapatid, gayon din naman, hindi maaaring maging alagad kung sino man kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Di ba? Mahirap naman talaga yun. Kita mo, nang tinawag si Eliseo ng Lord, no, sa pamamagitan ni Elijah, ni Elias, ang ginawa ni Eliseo talagang yung mga gamit niya sa pagsasaka, no, sinunog niya eh. Tapos yung mga alaga niya, inihaw niya. Parang pinano niya doon, para yung wala na siyang babalikan eh, 'di ba? Bumalik man siya doon sa dating niyang buhay, hindi niya na mababalikan kasi bakit? Kasi sinunog niya na yung lahat ng gamit niya, 'di ba? Yung mga ginagamit niya doon sa pagsasaka niya, yung mga kapatid, sinunog niya na eh. Tsaka yung mga hayop niya, talagang niya na eh. Inihaw niya na eh, 'di ba? So wala na siyang babalikan, no? Talagang tinalikdan eh. 'Di ba? Kung saan yung parang yung sa bridge, no? Talagang sinunog mo na yung bridge para hindi ka na makabalik eh. No? Ganun talaga ang buhay mga kapatid sa paglilingkod eh. No? Marami kang tatalikdan sa buhay mo. Yung kayabangan, kung ano man yung mga natapos natin, ano may ma-achievement natin sa buhay, talikdan mo yun eh. Kailangan mong kalimutan yun eh. Kalimutan mo kung sino ka. Diba? Kung kilala ka man, tanyag ka man, mayaman ka man, doktor ka man, o hinahangaan ka man, sikat ka man, kailangan mong kalimutan yan pag nakakay Lord ka. Diba? Kasi bakit? Kasi yung mga bagay na yan, hindi natin pwedeng pagmalaki sa Diyos. Yung mga bagay na yan, kahit yung kayamanan natin, hindi natin pwede kasi, wala tayong pwedeng ipagmalaki kasi sa Diyos eh. So, kailangan natin kalimutan yung sarili natin kasi hindi natin talaga kailangan yan. Hindi natin yan magagamit, hindi natin yan maipagmamalaki sa Diyos. Diba? Tayo, bilang naglilingkod sa Panginoon, tayo ay, utusan lang. Diba? Naghihintay lang tayo ng kung anong message ng Diyos, kung ano yung paggawa sa atin. Ganoon lang tayo eh. Diba? Kahit may posisyon tayo sa gawain ng Diyos, pero naghihintay pa rin tayo eh ng sign o ng message galing sa Panginoon eh. Diba? Kung ano yung gusto ipagawa ng Diyos sa atin. Ganoon lang eh. Siyempre, kung wala namang gusto ipagawa sa iyo, siyempre, at least lang. Diba? Saka kung meron man, may perfect time. Diba? Kung may mga naiisip tayo. Hindi naman natin pwede kasing ipersa eh. Minsan may mga ganun tao eh, di ba? May naisipan lang, gusto agad ipatupad, gusto agad gawin. Kung wala sa timing, wala, hindi magtatagumpay, walang mangyayari. No? Kaya lahat ng bagay kasi may perfect timing yan. No? Kahit maganda pa yan, pag hindi pa time, huwag natin pilitin. Di ba? Kaya nga sa paglilingkod sa Panginoon, hindi emosyon ang dapat umiran. No? Dapat nga gamit ang utak. Natawa nga ako dun sana sa isang attorney. No? Sabi niya yung, diba palagi nating naririnig yung intelligence is low. No? Pag when emotional are high, intelligence is low. Diba? Pag yung emotion mo ay masyadong mataas, yung intelligence mo is low. No? Sabi niya, anong ibig sabihin niyan sa Tagalog? Ang translation daw sa Tagalog, when emotion are high, intelligence is low. Ang sabi niya sa translation niya sa Tagalog is, pag emotional ka, bobo ka. Doon ako natawa. No? Sabi niya, pag emotional ka, bobo ka. Which is totoo naman, no? Kasi minsan hindi talaga tayo nakapag-iisip ng maayos, ng tama, kapag nagpapadala tayo sa emosyon natin. Most of the time, talagang mali yung nagagawa natin. Kahit isang tao ay napakatalino, pag nagpadala sa emosyon, nagiging illogical, di ba? Yung parang walang pinag-aralan. No? So, totoo naman mga kapatid. Kaya dito, yung paglilingkod sa Panginoon, hindi po yan madali. Pero isang malaking isang malaking karangalan yung makapaglingkod tayo sa Panginoon. At isang kahanga-hangang desisyon na pwede nating gawin sa buhay natin is talaga maglingkod sa Panginoon. Kasi yun naman talagang pinaka-purpose na natin, no? Bilang tao na nilikha ng Diyos is maglingkod sa Kanya. Yung matakot tayo sa Kanya
at maglingkod sa Kanya. Yun naman talaga yung pinaka-purpose natin, maglingkod sa Panginoon. At nawa mga kapatid, no, bago tayo mag-decide na mag-serve kay Lord, ihanda natin yung mga sarili natin. Pero tandaan natin, ang Diyos naman yung magbibigay sa atin, mag-i-equip sa atin eh. Siya naman yung magbibigay ng kakayanan, ng lakas, ng karunungan, ng kaalaman, upang ating maisagawa, maisakatuparan, yung mga plano ng Diyos na gusto niyang mangyari. No? Hindi lamang sa buhay natin, kundi para sa ikabubuti na nakararami. So yun lamang mga kapatid, ang nawaan Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.